Si Mark, isang naghihirap na barista na nagtatrabaho ng mahabang oras para makaraos, ay madalas na nakikita ang mga parehong mukha sa cafe. Isang malamig na umaga, napansin niya ang isang lalaki na nanginginig sa labas ng pinto. Kitang-kita na walang tirahan ito. Naramdaman ni Mark ang pakikiramay, kaya tahimik niyang inalok ang lalaki ng isang mainit na tasa ng kape. Hindi siya umasa ng anumang kapalit. Hindi niya alam na ang maliit na gawaing ito ng kabaitan ay magsisimula ng isang serye ng mga pangyayari na magbabago ng kanyang buhay magpakailanman. Ilang oras lang ang lumipas, isang grupo ng mga lalaking nakasuit ang pumasok sa cafe. Ang kanilang presensya ay nagsimula ng isang hindi inaasahang pagbabago sa paglalakbay ni Mark. Halos 2 taon na ngayong nagtatrabaho si Mark sa maliit na cafe sa kanto. Parang nagsasama-sama ang mga araw at bawat shift ay pareho lang sa nakaraan. Ang mga karaniwang customer ay pumapasok, nag-order ng kanilang kape at nagmamadaling lumalabas ng pinto na parang hindi man lang nakatingin. Madalas niyang iniisip kung may nakapansin ba sa kanyang pagod ng mga mata sa likod ng counter o sa taong gumagawa ng kanilang pang-araw-araw na kape. Pero sa malamig na umagang ito, may nakapukaw ng atensyon ni Mark habang nagpapainit siya ng gatas para sa isang latte. Tumingin siya sa bintana at nakita niya ang isang lalaki na nakasuot ng lumang jacket. Mukhang hindi siya nakatulog sa loob ng ilang araw. Maputla ang kanyang muka at nanginginig ang kanyang mga kamay habang sinusubukan niyang magpainit sa lamig. Alam ni Mark ang pakiramdam na iyon, ang lamig, ang pagod. Kahit hindi pa siya nakaranas ng pagiging walang tirahan, naiintindihan niya ang mga paghihirap. Nagatubili siya sandali. Mahigpit ang patakaran ng cafe tungkol sa pagbibigay ng libreng mga bagay. Pero may isang bagay sa loob niya ang nagtulak sa kanya. Gumawa si Mark ng isang tasa ng mainit na kape. Lumapit siya sa lalaki sa labas at ibinigay ito ng hindi nagsasalita. Tumingin sa kanya ang lalaki, puno ng sorpresa at pasasalamat ang kanyang mga mata. "Salamat," bulong niya. Ang kanyang boses ay magaspang dahil sa lamig. Tumango si Mark at nag-alok ng isang maliit na ngiti bago bumalik sa loob. Isang tasa lang ng kape, isip niya. Isang maliit na kilos lang, pero parang tama ang ginawa ko. Sa tabi ng init ng kafe, nagpatuloy ang buhay. Pumasok at lumalabas ang mga customer. Pero patuloy na bumabalik sa isipan ni Mark ang lalaki sa labas. Naisip niya kung nakatulong ba ang kape, kung nakahanap ba ng masisilungan ng lalaki ngayong gabi. Pero hindi na siya nagtagal sa pag-iisip tungkol dito. May iba pang order na kailangan niyang gawin. Lumipas ang mga oras, bumagal ang alon ng mga customer sa umaga, at ang tahimik na ingay ng cafe ay nagpunan sa hangin. Parang isang karaniwang araw lang ito, hanggang sa bumukas ang pinto. Tumama ang kampana sa itaas ng pinto ng cafe. Tumingin si Mark mula sa counter. Isang grupo ng mga lalaki na nakamaayos at maitim na suit ang pumasok. Agad na nakakuha ng atensyon ang kanilang presensya. Parang hindi sila bagay sa maliit at maaliwalas na cafe. Ang karaniwang karamihan ay mga estudyante, mga lokal at mga regular na customer. Pero ang mga lalaking ito ay may aura ng kahalagahan. Tumigil ang puso ni Mark. Mabilis niyang pinunasan ang kanyang mga kamay sa kanyang apron. Sinusubukang magmukhang kalmado. Hindi niya alam ang aasahan. Nasa meeting ba sila? O nagkamali ba sila ng lugar? Isa sa mga lalaki, matangkad, may kulay pilak na buhok at matatalim na mata ang lumapit sa counter. "Ikaw ba si Mark?" tanong niya. Matatag ang kanyang boses, pero mayroong isang bagay sa likod nito. Kuryosidad o marahil ay may iba pa. Dahan-dahang tumango si Mark. "Opo, ako si Mark. May maitutulong ba ako?" Bahagyang ngumiti ang lalaki, pero hindi umabot ang ngiti sa kanyang mga mata. "Gusto naming makausap ka tungkol sa isang mahalagang bagay. Hindi ito magtatagal. Meron ka bang ilang minuto?" Tumingin si Mark sa paligid ng cafe. Mas tahimik na ngayon. Ilang customer lang ang natitira. Nag-e-enjoy sa kanilang mga inumin. Wala siyang masyadong pagpipilian. "Sigurado? Tungkol saan ba ito?" tanong niya. Sinusubukang panatilihing matatag ang kanyang boses.
Tumawag ang lalaki sa isang mesa malapit sa likuran. Mag-usap tayo roon, pribado ito. Nagatubili si Mark sandali, tapos ay sumunod. Naglalaro ang kanyang isip sa iba't ibang posibilidad. Ano kaya ang gusto ng mga ito sa kanya? Hindi siya espesyal na tao. Isang barista lang siya na nagsusumikap sa buhay. Naupo sila sa mesa. Pinalibutan siya ng mga lalaking nakasuot at parang nagmukhang maliit siya kumpara sa kanila. Ang leader, ang lalaking may kulay pilak na buhok, ay bahagyang sumandal. Intenso ang kanyang tinig. Kanina, nagbigay ka ng kape sa isang tao sa labas, hindi ba? Isang walang tirahan. Nanlaki ang mga mata ni Mark sa gulat. Oo, nagbigay ako. Bakit? May nangyari ba? Tanong niya. Nararamdaman ang pag-igting sa kanyang tiyan. Hindi kaagad sumagot ang lalaki. Sa halip, pinagmasdan niya si Mark sandali. Pagkatapos ng ilang sandali na parang isang walang hanggan, nagsalita siyang muli. Ang lalaking iyon, ang tinulungan mo. May koneksyon siya sa isang napakahalagang tao. Masigit pa sa iyong nalalaman. Kumunot ang noo ni Mark. Hindi niya maintindihan. Nagbigay lang ako sa kanya ng isang tasa ng kape. Yun lang. Sabi niya ng mahina. Tumango ang lalaki. Oo, pero kung minsan, ang isang maliit na kilos ay maaaring humantong sa mas malalaking bagay. Mauunawaan mo rin ito sa lalong madaling panahon. Naupo si Mark, naguguluhan at hindi mapakali. Ano ba ang pinag-uusapan nila? Bakit ganoon na lang ang atensyon na nakakuha ng isang simpleng bagay na pagbibigay ng kape sa isang walang tirahan? Bago pa man siya makapagtanong, tumayo ang lalaki. Makikipag-ugnayan kami sa lalong madaling panahon, sabi niya, at nag-iwan ng isang business card sa mesa. At kasing bilis ng kanilang pagdating, umalis ang mga lalaking nakasuot sa cafe. Sumara ang pinto sa likod nila at may malambot na pag-click at napuno ng katahimikan ng silid. Tinitigan ni Mark ang card. Bahagyang nanginginig ang kanyang kamay. Hindi pamilyar ang pangalan sa kanya, pero nakilala niya ang logo ng kumpanya. Isang malaking korporasyon ito. Wala namang kinalaman sa mga cafe o mga shelter para sa mga walang tirahan. Ano ba ang nangyayari? At ano ang ibig sabihin nito para sa kanya? Hindi maalis ni Mark ang pakiramdam ng hindi mapakali habang inilagay niya ang business card sa kanyang bulsa ng apron. Parang hangin lang ang pagdating at pag-alis ng mga lalaking nakasuot. Pero nanatili ang kanilang presensya sa kanyang isipan. Ano kaya ang gusto nila sa kanya? Parang panaginip ang natitirang bahagi ng kanyang trabaho. Nagsilbi siya ng kape, naglinis ng mga mesa, ngumiti sa mga customer, pero patuloy na bumabalik sa kanyang isipan ang usapan, ang walang tirahan na tao, at ang kakaibang koneksyon na nakatago. Alam niyang mayroong mas malaki sa kwento, pero wala siyang idea kung ano ito. Nang sa wakas, matapos ang kanyang trabaho, lumabas si Mark sa malamig na hangin ng gabi. Tumingin siya sa kalye. Inaasahang makikita ang mga lalaking nakasuot na nagmamasid sa kanya mula sa mga anino. Pero bakante ang kalye. Tahimik, tulad ng anumang gabi. Naabot niya ang kanyang bulsa at kinuha muli ang business card. Malakas at hindi mapagkakamalang logo ng isang kumpanya na narinig niya dati. Pero hindi naman ito ang uri ng kumpanya na may kinalaman sa kanya. Nakikialam sila sa mga high-profile investment, mergers, at malalaking deal. Ano ang gusto nila sa isang barista mula sa isang maliit na cafe? Naghari ang kanyang kuryosidad. Nagpasya siyang hanapin ng kumpanya sa online pag-uwi niya. Marahil ay mayroong isang bagay, kahit ano, na makapagpaliwanag sa kakaibang engkwentro. Nang gabing iyon, nakaupo sa kanyang maliit na mesa sa kusina. Binuksan ni Mark ang kanyang laptop. Nag-aalangan ang kanyang mga daliri sa keyboard sandali bago niya itinype ang pangalan mula sa card sa search bar. Mabilis na lumabas ang mga resulta, mga artikulo tungkol sa tagumpay ng kumpanya, ang makapangyarihang CEO nito, ang malalaking deal na nagawa nila sa mga nakaraang taon. Pero isang artikulo ang nakakuha ng kanyang atensyon. Tungkol ito sa isang malaking charitable initiative na sinimula ng kumpanya ilang taon na ang nakakaraan. Layunin ng programa na tulungan ang mga taong nalugmok sa kahirapan, mga walang tirahan, ang mga nawala ng lahat at nagsisikap muling itayo ang kanilang buhay.
At nasa gitna ng inisyatibong ito ang CEO ng kumpanya, isang lalaking dating nakatira sa lansangan. Tinitigan ni Mark ang screen. Tumitibok ang kanyang puso. Posible kaya? Ang walang tirahan na lalaking binigyan niya ng kape ay may koneksyon ba siya sa makapangyarihang taong ito? At kung oo, bakit siya bumalik dito? Ano ang gusto niya kay Mark? Kinabukasan, nagtrabaho si Mark gaya ng dati, pero hindi niya maiwasan na isipin ang nalaman niya. Patuloy siyang tumitingin sa pinto. Inaasahang babalik ang mga lalaking nakasuot. Pero lumipas ang araw nang walang insidente. Parang isang normal na ship lang ito. O kaya naman, iyon ang tingin niya. Habang naglilinis si Mark sa pagtatapos ng araw, bumukas muli ang pinto. Napahinto ang kanyang paghinga. Siya, ang parehong lalaki mula sa nakaraang araw, ang nanguna sa grupo ng mga lalaking nakasuot. Lumapit siya sa counter. Nag-iisa naman ngayon. Kailangan nating mag-usap, sabi ng lalaki. Matatag ang kanyang boses, pero mayroong bigat na nagparamdam kay Mark ng pag-igting sa kanyang tiyan. Tumango si Mark. Okay, tungkol saan ba ito? Bakit ka nandito? Tanong niya. Halos pabulong na lang ang kanyang boses. Ibinaba ng lalaki ang isang maliit na sobra sa counter. Para sa iyo ito, isang pasasalamat sa ginawa mo kahapon, sabi niya, at nagpo-pause sandali bago magpatuloy. Ang lalaking tinulungan mo, mahalaga siya sa amin. Mas mahalaga pa sa iyong imahinasyon. At hindi namin nakakalimutan ang mga gawaing kabaitan tulad nito. Tumingin si Mark sa sobre, naguguluhan. Pero isang tasa lang ng kape yun. Sino man ay gagawa nun, sabi niya. Bagamat hindi siya sigurado kung maniniwala siya sa sinabi niya. Umiling ang lalaki. Hindi lahat ng tao ay gagawa nun. At iyon ang dahilan kung bakit ka naiiba. At sa sinabing iyon, tumalikod siya at lumabas ng cafe. Iniwan si Mark na nakatayo roon, nakatitig sa sobre. Nakatayo lang si Mark, para bang naparalisa. Nasa counter pa rin ang maliit na sobre. Nagatubili siya. Hindi sigurado kung bubuksan ba niya ito kaagad. Umiikot sa kanyang isipan ang mga salita ng lalaki. Hindi namin nakakalimutan ang mga gawaing kabaitan tulad nito. Huminga siya ng malalim at kinuha ang sobre. Mas mabigat ito kaysa sa inaasahan niya. Para sa isang bagay na maliit, nanginginig ang kanyang mga kamay. Maingat niyang binuksan ang sobre at naglabas ng isang maayos na nakatiklop na papel. Nanlaki ang kanyang mga mata habang binabasa niya ang nakasulat dito. Isang sulat ito, formal pero maiksi, na nagpapahayag ng malalim na pasasalamat para sa kanyang ginawa. Pero ang nakakuha ng atensyon niya ay hindi ang salita, kundi ang tseke na nakatiklop sa papel. Tumigil ang puso ni Mark nang buksan niya ito. Ang halagang nakasulat sa malalaking numero ay higit pa sa nakita niya sa kanyang buong buhay. Sapat na para mabayaran ang lahat ng kanyang utang at higit pa. Sandali siyang hindi makapaniwala. Totoo ba ito? Bakit nila gagawin ito? Nagbigay lang siya ng kape sa lalaki. Siguradong may pagkakamali ito. Napaupo si Mark sa isang upuan. Hawak pa rin ang tseke. Naglalaro ang kanyang mga iniisip. Sino ba ang walang tirahan na lalaking iyon? Bakit hahantong sa ganito kalaking bagay ang isang simpleng kilos? Wala itong katuturan. Kinabukasan, hindi maalis ni Mark ang pakiramdam na mayroong mas malaki sa kwento. Tiningnan niya muli ang tseke. Hindi pa rin sigurado kung dapat na ba niyang i-cash ito. Pero naghari ang kanyang kuryosidad. Nagpasya siyang tawagan ng numero na nakalimbag sa business card na iniwan ng mga lalaki. Nang hapon na iyon, tinawagan niya ang numero. Tumitibok ang kanyang puso habang tumutunog ang telepono. Sumagot ang isang profesional na boses. Magandang hapon po. Nasa opisina po kayo ni Mr. Harris. Paano po namin kayo matutulungan? Lumulok si Mark. Sinusubukang magmukhang kalmado. Oo. Si Mark po ang pangalan ko. Sinabihan po akong tumawag sa numerong ito tungkol sa isang sobre na natanggap ko. May isang maiksing pagtigil. Tapos ay sumagot ang boses. Inaasahan na ni Mr. Harris ang iyong tawag. Pakihold lang po sandali. Bumilis ang tibok ng puso ni Mark. Ilang segundo lang ang lumipas. Isang pamilyar na boses ang narinig niya sa kabilang linya. Siya ang parehong lalaki na pumasok sa cafe. Mark, masaya kaming tumawag ka.
Nilunok ni Mark ang kanyang laway. Tingnan mo, talagang nagpapasalamat ako sa ginawa mo. Pero hindi ko maintindihan. Bakit mo gagawin ito sa akin? Isang tasa lang ng kape yun. Mahinang tumawa ang lalaki sa kabilang linya. Hindi kailanman isang tasa lang ng kape, Mark. Kung minsan, ang pinakamaliit na gawa ng kabaitan ay lumilikha ng pinakamalalaking alon. Ang lalaking tinulungan mo, malapit siya kay Mr. Harris. Sa katunayan, siya si Mr. Harris. Napahinto ang paghinga ni Mark. Ano? Ang walang tirahan na lalaking iyon? Siya ang CEO? Oo, sagot ng lalaki. Matatag ang kanyang boses. May ugali si Mr. Harris na hindi mapapansin. Nagtatago sa karamihan. Gusto niyang makita kung paano tumutugon ang mga tao kapag akala nila ay walang nakakakita. Karamihan sa mga tao ay hindi siya pinapansin. Pero hindi ikaw. Hindi ka nagatubiling magpakita ng kabaitan. At iyon ang dahilan kung bakit nag-aalok kami sa iyo ng isang pagkakataon. Nag-iikot ang isip ni Mark. Isang pagkakataon? Anong uri ng pagkakataon? Mayroong isang pagtigil. Tapos ay nagsalita muli ang lalaki. Seryoso ang kanyang tono. Gusto kanyang makilala. Naniniwala si Mr. Harris na may kakayanan ka na higit pa sa paggawa ng kape. Nag-aalok siya sa iyo ng isang posisyon sa kanyang kumpanya. Isang bagay na magpapabago sa iyong buhay. Naupo si Mark sa tahimik na pagkagulat. Talaga bang nangyayari ito? Posible bang humantong sa ganito ang isang simpleng gawa ng kabaitan? Makikipag-ugnayan kami para ayusin ang mga detalye. Patuloy ng lalaki. Pero sa ngayon, ituring mo na ito bilang isang pasasalamat sa pagpapakita ng iyong pagkatao sa isang taong hindi pinapansin ng iba. Bago pa man makapagsalita si Mark, naputol na ang linya. Nakatulala siya sa telepono sa kanyang kamay. Ang kanyang isip ay isang malakas na puyo ng emosyon. Pasasalamat, hindi paniniwala, at pag-asa. Lumipas ang mga sumunod na araw na parang isang panaginip para kay Mark. Ang kanyang buhay na minsan ay puno ng nakagawian at pangkaraniwang gawain ay parang nasa bingit na ngayon ng isang bagay na mas malaki. Hindi niya maiwasan na isipin ang mga nangyari. Ang sobre, ang usapan sa telepono, at ang katotohanang ang walang tirahan na lalaking binigyan niya ng kape ay ang CEO ng isang malaking korporasyon. Tapat sa kanilang salita, muling nakipag-ugnayan ng mga lalaking nakasuot kay Mark. Sa pagkakataong ito, inayos nila ang isang pagkikita niya kay Mr. Harris mismo. Parang isang panaginip ang pag-upo niya sa lobby ng isang matayog na gusali ng opisina. Naghihintay na makilala ang isang lalaking nakatira sa lansangan ilang araw na ang nakakaraan. Nang sa wakas ay dalhin si Mark sa opisina, mukha sa mukha siyang nakaharap sa parehong lalaki na binigyan niya ng kape. Nakaupo si Mr. Harris sa likod ng isang malaking mesa, pero walang kayabangan sa kanyang kilos. Sa halip, mainit siyang ngumiti. Ang kanyang mga mata ay puno ng parehong pasasalamat na nakita ni Mark sa labas ng kape noong araw na iyon. Mark, masaya akong nandito ka, mahinang sabi ni Mr. Harris, at sinenyasan siyang maupo. Matagal ko nang inaasahan ang usapang ito. Naupo si Mark, pero nararamdaman pa rin niyang hindi siya bagay sa lugar na iyon. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko. Napakadaming nangyari at sobrang nakakahilo. Amin niya. Wala naman akong ginawang espesyal. Binigyan lang kita ng kape. Bahagyang sumandal si Mr. Harris. Seryoso pero mapait ang kanyang ekspresyon. Higit pa sa ginawa mo. Nakita mo ako noong walang ibang nakakakita. Hindi ka nag-judge. Hindi ka tumalikod. Nagpakita ng kabaitan sa isang mundong madalas nakakalimutan ng kabaitan. Nakinig si Mark. Nararamdaman ang pagbuo ng isang bukol sa kanyang lalamunan. Hindi niya kailanman naisip iyon sa ganoong paraan. Isang maliit na kilos lang iyon. Pero, ang pagkarinig nito mula kay Mr. Harris ay nagparamdam sa kanya kung gaano kahalaga ang kanyang ginawa. Naniniwala akong dapat tayong magbalik ng kabutihan. Tulungan ang mga taong nagpapakita ng uri ng puso na ipakita mo. Patuloy ni Mr. Harris. Iyon ang dahilan kung bakit gusto kong mag-alok sa iyo ng isang bagay na mas malaki. Isang posisyon sa aking kumpanya. Magsisimula ka mula sa simula, pero magkakaroon ka ng mga pagkakataon. Tunay na mga pagkakataon para lumago.
para magtayo ng isang bagay para sa iyong sarili. Kumurap si Mark. Sinusubukan pa ring maproseso ang lahat. Pero bakit ako? Maraming mas kwalipikado kaysa sa akin. Isang barista lang ako. Mahinang sabi niya. Ngumiti muli si Mr. Harris. Iyon nga ang dahilan, Mark. Ikaw ay nakabatay sa lupa, mapagkumbaba, at nakikita mo ang mga tao kung sino sila. Hindi kung ano ang mayroon sila. Iyan ang uri ng tao na gusto ko sa aking kumpanya. Isang taong nauunawaan ang kahalagahan at kabaitan. Sa loob ng mahabang sandali, tahimik na naupo si Mark. Sinusubukang maunawaan ang alok. Hindi lang ito isang trabaho. Isang pagkakataon ito para baguhin ang kanyang buhay. Para sa wakas ay makawala sa siklo ng pagsisikap lamang mabuhay. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Sa wakas ay nasabi ni Mark, nanginginig ang kanyang boses. Hindi mo kailangang magsabi ng anumang bagay ngayon. Mabait na sabi ni Mr. Harris. Magpahinga ka, isipin mo ito. Ano man ang iyong desisyon, malaman mo na ang iyong kabaitan ay nakagawa ng pagkakaiba. Hindi lang sa akin, kundi sa lahat ng makakarinig ng kwentong ito. Lumabas si Mark sa opisina ng araw na iyon na may pakiramdam ng pag-asa na hindi niya naramdaman sa loob ng maraming taon. Parang mas magaan ang bigat ng kanyang pang-araw-araw na mga pakikibaka at sa kauna-unahang pagkakataon sa mahabang panahon, nakikita niya ang isang hinaharap na puno ng posibilidad. Ilang linggo ang lumipas, opisyal nang tinanggap ni Mark ang alok. Sinimulan niya ang kanyang bagong paglalakbay sa pagtatrabaho sa kumpanya ni Mr. Harris. Nagsimula mula sa simula, gaya ng ipinangako. Hindi madali sa una, matarik ang learning curve, at mahaba ang mga oras ng trabaho. Pero bawat araw, ipinapaalala ni Mark sa kanyang sarili kung saan siya nanggaling at kung paano binago ng isang tasa ng kape ang lahat. Habang lumilipas ang mga taon, umakyat si Mark sa ranggo. Ang kanyang kabaitan at pakikiramay ay patuloy na nagpapaiba sa kanya. At bagamat nagbago ang kanyang buhay sa mga paraang hindi niya kailanman naisip, hindi niya kailanman nakalibutan ang aral na natutunan niya noong malamig na umagang iyon sa labas ng cafe, na kung minsan ang pinakamaliit na gawa ng kabaitan ay lumilikha ng pinakamalalaking alon.